May Yamashita Treasure, mga gold bars kayamanan sa mga creek ng Pilipinas. Marami na sa inyo, marami na sa atin ang nakadiskubre ng Yamashita Treasure Site. Kaya ito po ang ating pag-uusapan ngayon at ibabahagi ko sa inyo kung nasaan ang posibleng target ng mga ganitong klasing Yamashita Treasure na itinago ng mga Japanese Imperial Army noong ikalawang digmaang pangdaigdigan. Kaya tutok po kayo, panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Ang laki pala. Laki na ilalim. Oh, buang. So natunan na ito. Tungkan. Bato na to. Ito yung marker niya, oh. So mayroon siyang dot. Magandang araw po sa inyong lahat, mayong adlaw kaninyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan, na imbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo na naman po ay magbabalik nga sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong ibabahagi sa inyo ngayon, tungkol po sa mga madalas na nadiskubre ng atin pong mga kababayang Yamashita Treasure Hunter, na kung saan mga kayamanang naitago sa mga creek o maliliit na sapa, no, sa buong bansang Pilipinas. Napakarami po ito. Luzon, Visayas, Mindanao ay halos puno. Napakaraming Yamashita Treasure ang hanggang sa ngayon ay patuloy na tinutuklas ng iba't iba pong mga lahi na Pilipino, iba't ibang tribo dito po sa buong bansang Pilipinas. At ito ngang ating ibabahagi sa inyo ay napakaganda, napakahalaga. Tungkol po nga ito sa mga kayamanang itinago mismong sa creek o sa gilid ng mga creek. Yan po ang ating pinaka pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, tayo muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, mga subscribers, bashers, haters, no, sa patuloy po ninyong pagsuporta, pag-comments, panonood po sa aking mga videos. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos at bilang suporta po sa aking channel. So tayo nga po ay patuloy, no, sa babahagi po ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army, na kung saan napakarami pong kayamanan, halos hindi mabilang ang kanila pong ikinalat sa buong bansang Pilipinas. Mapasyudad man o kabundukan ay halos nga puno ang atin pong bansa ng bansang Pilipinas, at ang maging ang Sabah, Malaysia ay sakop din sa napagtaguan ng mga kayamanan ng mga Hapon. So ito nga ang ating pinaka-topic na pag-uusapan ay madalas na itatanong, maraming nagpapadala ng mga videos na kung saan napakadaming mga sign markers ang natuklasan nila mismong sa creek, sa mga creek, sapang maliliit, mga sapang maliliit na kung saan may mga dumadaloy na tubig, at mga sapang maliliit na kapag nag-ulan lamang dinadaluyan, at kapag walang ulan ay nawawala ang tubig. Madalas ito po ang napagtaguan ng mga Japanese Imperial Army ng kayamanan, ito pong mga creek o sapa, sapagkat napakarami pong sangkap ang pwede nilang gamitin sa pag-construction, sa pagpapatigas po ng mga bato na kanila pong ginagamitan ng chemicals, at gamit po ang tubig numero 1 sa kanila pong paggawa ng istruktura sa pagtaguan po ng mga kayamanan. Pangalawa, ang mga sangkap ng mga bato
mga bato na iba't ibang klase ay matatagpuan sa mga ilog maliliit na sapa. Kaya't yan po ang naging pangunahing dahilan kung bakit sila ay madalas nagtago ng mga kayamanan mismong sa mga creek, sapa, malapit sa may ilog, sapagkat yan ang pangunahing pagkuhanan ng kanila pong sangkap. So, ito pong ating topic na pag-uusapan ay itong recovery operation ay mula po ito sa Yamashita Treasure Code. Mga experience ng iba't ibang mga treasure hunter na nakakuha na at analyzation natin, no? Ito po ay mayroon din tayong idinagdag na atin pong analyze dito po sa mga kayamanang itinago po mismong sa mga maliliit na sapa o sa mga creek. Madalas na pagtaguan ng mga Japanese Imperial Army, napakarami sa mga maliliit na sapa talaga, no? Yung pag umulan ay hindi masyadong bumabaha, o kung bumabaha man ay maliliit lang, no? At madalas yung mga water spring, no, na mga tubig na pinagkukuhanan ng maiinom, no? Tubig na maiinom. Yung mga maliliit na parang ilog pero naiinom na tubig. Yung iba natutuyuan kapag umuulan lamang nagkakaroon, yung iba naman ay hindi talaga nawawala ang tubig. So, mayroon po tayong dalawang recovery operation, dalawang technique para po matukoy ang kayamanan sa may gilid ng maliliit na sapa o may creek. Ito pong mga Yamashita treasure na nasa creek ay nakalagay po ito, no? Certified na nakalagay sa mapa ng mga Japanese Imperial Army. Nasa libro talaga ng mga Hapon na positibo na may kayamanang itinago sa mga maliliit na sapa, sa mga dinadaluyan ng tubig. At ito nga ay ituturo ko sa inyo ang dalawa na pwedeng paghanapan ng kayamanan. Madalas ang makikita nating mga sign markers kapag creek ang pinagtaguan ng mga Japanese Imperial Army ay mga pagong, no? Pagong, bao, no? Turtle. Yan po ang pinaka mga sign markers na kung saan ang ibig sabihin ay Yamashita treasure ay nasa creek o creek treasures kapag kapagong. So ang mga pagong ay direktang nagtuturo ng kayamanan na nasa creek or malapit sa creek o nasa tubig, no? Yan po ang tinutukoy ng mga markers na pagong ng Yamashita treasure on creek treasures, kumbaga. So kapag nakita natin ang pagong, ay direkta tayong pupunta sa may mga tubig, no? Dinadaluyan ng tubig kung saan pumupunta ang tubig. At doon natin hahanapin ang mga sign markers na duplicate kasama ng mga turtle. At ito nga, kapag nakakita tayo ng mga hugis puso o mga kwadrado, squares na mga bato, ang hugis puso ay nagsasabing tunnel, may tunnel sa area, at doon tumutukoy, yun po ang pointer na nandoon ang Yamashita treasure. At kapag hugis puso ito po ay nagsasabing dalawa ang kayamanang hinati sa dalawa ang Yamashita treasure, dalawang treasure bolts na divide. So posibleng pinaghiwalay. Kaya makikita natin kadalasan na ginawa ng mga Hapon ay nasa letter Y
na mga ilog o sapa na divide, no? Dalawang sapa naka letter Y. Mayroon din namang naka letter S o letter U. So, nagdi-divide sila ng treasure, hindi nila pinag-isa ang kanila pong itinagong kayamanan. Kumbaga, kalat ito, kinalat nila ito. So, sa dalawang na-divide, yung hugis puso ay nagsasabing may tunnel dyan sa ilalim ng dinadaluyan ng tubig, no? So, ayon po doon sa mga nakadiskubre, ay may mga parang space o kuweba sa ilalim ng sapa o sa gilid ng sapa. Kapag nabuksan ang tinakpan ng mga bato na pintuan. So yun pong makikita natin na kwadrado, square, ay nagsasabing ito po ay lagusan, pintuan ng tunnel na ginawa ng mga Japanese Imperial Army. So pintuan, simpre nandoon sa pintuan kapag nakapasok tayo doon sa lagusan, sa loob ng ginawa nilang space na pinaglagyan ng kayamanan, ay naroon ang Yamashita Treasure. So doon po sa Yamashita Treasure on Creek ay napakaraming sign, no? At karamihan, madalas, ang mga sign ay nilalagay sa pintuan bilang palatandaan, traps sa mga naghahanap ng itinagong kayamanan. At ito nga ay may mga malalaking batong hinarang, kinubiran ng mga matitigas na bato, at kapag nalagpasan natin ito ay posibleng mabuksan ang lagusan sa ilalim. Mayroon din namang direktang deposit mismong sa gitna ng creek, no? Dalawa kasi ang operasyon, no? Mayroong sa gilid ng creek, yung bato na sa gilid ng sapa, palatandaan, at ilang metro distansya mula sa gilid, no? Mayroong 25 meters, 50 meters, 30 meters, depende po sa engineer ng Hapon. So marami na pong nakatuklas niyan. 50 meters ay mayroon ng mga nakatuklas, no? Mula sa creek, mula sa sapa. Mayroon din namang mismong sa gitna ng sapa sa dinadaluyan ng tubig, at ito pong nadiskubre ng ating kababayang treasure hunter mula po sa Mindanao ay nasa gitna, no? Nasa gitna ng sapa. So nasa gitna ng sapa ay natuklasan nila na mayroong butas, no? Ito nga ay positibo na ito ay gawa ng tao, gawa ng Japanese Imperial Army. At susundan lamang itong butas na ito sapagkat ito po ay guide patungo doon sa posibleng tunnel ng mga Japanese Imperial Army, tumbok doon sa mga ginto, no? Gold bars na kanilang itinago. Nagtatanong sila, mababaw ba, malalim ba? Depende. Kasi hindi natin hawak ang mga engineer ng mga Japanese Imperial Army. Mayroong mababaw kapag ito po ay binalot lamang ng makapal na bato or gumawa sila ng mga batong itinakip at tinakpan lamang ng bato mismong sa dinadaluyan ng tubig. Mayroon namang malalim kapag sila po ay gumawa ng mga space o kwarto sa ilalim ng sapa, maliit na sapa, at tinakpan nila ito ng sulid na mga bato. So nasa gitna, no? Nasa gitna ng mga maliliit na sapa ang isang recovery operation, no? Yun po ay tinutukoy ng pagong, no? Ang pagong nagsasabing creek treasures. Tandaan natin yan. Kapag tayo po ay nakakita ng pagong, ay nagsasabi siyang doon sa may tubig, dinadaluyan ng tubig, sa may sapa, maliliit na sapa, ay naroon ang kayamanan. Mismong sa creek, may sikreto. Pangalawa ay ito pong tinatawag na sa gilid, no? Sa tabi ng sapa. Kung kanina ay nasa gitna, ito po ay nasa gilid, no? Madalas ang sapa ay naka-letter S or naka-letter U, ay kadalasang nasa gilid.
ang Yamashita Treasure. Ang distansya po ay mayroong 30 meters, 50 meters, 25 meters, depende po yan. Yan po ay may makikita tayong mga palatandaan, hidden treasure markers kapag nag-test dig sa area. Distansya mula po sa gilid ng mga nakaliter U, nakaliter is na sapa at mga nakaliter Y na sapa, basta't paliko. Yan po ay positibo na mayroon na pong nakatuklas, no? Mayroon ng mga nakakuha ng mga ganitong klaseng sign markers ng Yamashita Treasure na mga maliliit na sapa, mga sapa na nakaliter S, nakaliter U. At maging ako mismo ay may karanasan po sa mga ganitong klaseng nakaliter S, nakaliter U na mga sign markers na mga ilog, no, na nakaganyang purma. So dalawa ang recovery operation. Tandaan natin, nasa gitna ng dinadaluyan ng tubig. Pero ang palatandaan kapag nasa gitna ito nga po ay pagong, no? Pagong. At madalas, no, lahat ng makikita nating sign markers ay halos mga letter M. Letter M. Yan po ang clue. Letter M, in water. Ibig sabihin nasa gitna sa dinadaluyan ng tubig. Ang sikreto ng Yamashita Treasure. So pangalawa nga, ulitin natin, ito po ay nasa gilid, no? Yung distansya mula sa gilid ay hahagilapin na lang natin, no? Tutuklasin na lang natin. At may makikita tayong mga kakaiba sa ilalim ng mga chamber, no? Matitigas, tinabunan, tinapalan, at mayroon din namang iba na mga clay. Mga clay lang ang inilalagay, at yung clay ay mga palaka ang makikita nating mga sign markers. Tandaan natin yan, palaka, no? Frog, no? Ibig sabihin nasa lupa hinalo ang mga gold bars o ginto ng Yamashita Treasure, pero may tubig pa rin, no? May tubig pa rin, in water pa rin yan. Siyang palaka involved din sa tinatawag na treasure in water, pero treasure in clay treasures. So yun po ang dalawang recovery operations, no, kung nasaan ang Yamashita Treasure ng nasa creek, na itago sa creek. Sa mga nagtatanong kung ano ang lalim, iba't iba ang lalim, hindi po pare-parehas, no? Big deposit ay 100 feet mahigit. Mayroong mga maliliit lang na deposit ay mababaw, 10 feet, 6 feet, 4 feet, depende po sa mga nagtago na mga Japanese Imperial Army, yung engineer. Koreano, medyo mababaw. Pag Japanese, medyo mahirap. So, yan po ang isa sa ating clue, no? Hint para po na matuklasan natin ang sikreto ng mga Japanese Imperial Army na kung saan itinago dito po sa buong bansang Pilipinas, no? Mapaluson man, Visayas, Mindanao, ito ay halos na puno po tayo ng kayamanan. So sa karagdagang katanungan po sa mga nagtatanong, sa mga gustong magtatanong, paki-comments na lamang po sa ibaba at sisikapin po natin itong bibigyan ng kasagutan sa abot ng ating makakaya. At sa lahat po ng mga magagaling, marurunong, pwede po kayong magdagdag ng inyong pong mga komento sa atin pong comment section sa ating YouTube channel. At sa mga bashers natin, haters, maraming salamat po. Kahit patuloy po kayong nagbabash, ay nakakadagdag din ng puntos sa atin pong YouTube channel. So hanggang dito na lamang po, no? Hanggang sa susunod, ako po ay humihingi sa inyo ng paumanhin kapag ako po ay mayroong nasabi sa inyong mali, sapagkat hindi po tayo perpekto. Ito po ang inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo po ay patuloy naghahanap, tiyak na tayo po ay makakahanap. Maraming salamat po.